Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Suportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya lang maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Portahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po ng subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family, na kung saan ay ang 3M nga po ng Ka-Business Family ang nagbablog dito. Yun guys, panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo. At for today's video po ay gawan po natin ng reaction itong vlog ni Ka-Business tungkol dito sa gagawing paghahabol sa mga ari-arian nitong si Kuya Bong na kinamkam nga po nung kung sino man. Ari-ari ang sana ay si Kuya Bong ang nakikinabang. At ito nga po, sa tulong ni Ka-Business ay maaaring mahabol at maibalik kay Kuya Bong ang dapat ay sa kanya. At sa punto pong ito ay nananawagan si Ka-Business na sa mga nakakaalam sa usaping ito at nakakakilala dito kay Kuya Bong at sa pamilya nito, ay humihingi po si Ka-Business ng tulong sa inyo. Ang bawat impormasyon po na ibibigay nyo kay Ka-Business patungkol sa usaping ito ay napakalaking tulong para dito kay Kuya Bong. Dahil kung tutuusin naman guys, sa ginagawang ito ni Ka-Business ay walang ibang makikinabang dito kundi ang minamahal nating si Kuya Bong. At nararapat din lang na mapunta kay Kuya Bong ang ari-ariang talaga namang kanya. Noong mga una nag-iimbestiga ito si Ka-Business patungkol nga dito kay Kuya Bong, ay ang tanging hangad lang nito ay mabuo ang pagkatao ni Kuya Bong. Kaya nga lang sa pagsasaliksik nilang ito ay napakarami nilang natuklasan ng patungkol dito kay Kuya Bong. At napag-alaman nga nila na yung sinabi ni Kuya Ramil noon na dati itong mayaman ay isa para talagang katotohanan. Totoong mayaman si Kuya Bong. At batay na rin sa una nilang nakausap na yung nanay na manggagamot na itong pamilya nga ni Kuya Bong ay may 2 malaking bahay. May malaking babuyan at may mga lupain sa probinsya. At dito ay napag-alaman din natin na itong si Kuya Bong ay hindi totoong ampon
ampon man siya ng kinilala niyang ina, ay tunay naman siyang anak ng kinalala niyang ama. Bagamat anak siya sa ibang babae, ay kinilala at itinuring siyang anak nila Mrs. and Mr. Iskandol. At nito nakaraang araw nga lang guys, ay may nakilala na naman sila ka-business na pwedeng maging testigo patungkol sa mga naiwang ari-arian ng mga magulang ni Kuya Bong na kinamkam nga daw po ng sino man. Dito pa lang guys, ay masasabi na nating ang lahat ng naiwang ari-arian nila Mrs. and Mr. Iskandol ay ang karapatan ay na kay Kuya Bong lang. Bagamat may sinasabi silang may isa pang ampon itong sila Mrs. and Mr. Iskandol. Pero gaano nga ba ito katotoo? Bakit ang usaping ito ay alam lang ni Kuya Bong dahil may nagsabi sa kanya? Pero ang sinasabing ampon na yon ay ni minsan ay hindi daw nasilayan nitong si Kuya Bong. At batay nga dito sa bagong masasabi nating testigo ng patungkol dito sa mga nangyaring ito kay Kuya Bong. Batay dito kay Tatay Jun na kumparing buo nila Mrs. and Mr. Iskandol ay wala silang nakitang ibang bata na kasakasama at inaalagaan na mag-asawang Iskandol, kundi si Kuya Bong lang. Kaya guys, gaano nga ba katotoo na may isa pang ampon ang mag-asawang Iskandol? Ito guys ay sariling opinion ko lang. Hindi kaya ang sinasabing ampon na ito ay ginamit lang ng taong kumamkam sa ari-arian ng mga iskandol? Hindi kaya ginamit lang nila ang sinasabing ampon na ito para makuha ng buo ang naiwang ari-arian ni Mr. and Mrs. Priscilla at Julian Iskandol? Bagamat itong opinion ko ito guys ay walang sapat na batayan, kaya nga nasa antas ako ng pagtatanong sa usaping ito. Doon kasi sa usapin na totoong anak ni Mr. Julian Iskandol itong si Kuya Bong, ay pinatotohanan ito ng mga kamag-anak ni Kuya Bong dito sa Blooming Street na pinuntahan nila noon, nila ka-business. Doon ay nilinaw ng mga kamag-anak ni Kuya Bong na itong si Kuya Bong nga ay totoong anak ni Mr. Julian Iskandol sa ibang babae. At dahil nga sa hindi magkaanak si Mrs. and Mr. Iskandol, ay nagpasya sila na ampunin itong si Kuya Bong. At itinuring na nga nila itong tunay na anak. At sa katunayan nga ay bitbit ni Kuya Bong ang apelyedong Iskandol. Kaya malinaw lang na para sa mag-asawa ay itinuturing nila itong legal na anak nila. Yung patungkol kasi dito sa ari-arian ni Kuya Bong na ito, na hindi na natin alam kung saan nga ba napunta. Maraming usap-usapan at maraming nagsabi na ito'y kinamkam. At may ilang personalidad na nga na binabanggit ang mga testigo tungkol sa lupang ito, kung sino ba ang nakinabang o kumamkam nito. Sabi nga ni ka-business, kung sa pagsisiyasat nila ay lalabas na ang mga ari-ariang ito ay naibenta nung panahong buhay pa ang mag-asawang Iskandol, ay walaan niyang problema dito. Basta siguraduhin na daw ng mga taong involved dito na yung mga hawak nilang dokumento
ay legit. Pero para sa aking opinion guys, kung totoo na ito si Mr. and Mrs. Iskandar, bago sila mamatay ay nakitaan sila ng kondisyon na unti-unting pagkawala sa sarili. Kung ang mga dokumento na hawak ng bumili ay napermahan ni Mr. and Mrs. Iskandar nung panahon na sila ay unti-unti nang nawawala sa katinoan o panahong wala na sila sa tamang katinoan, ang anumang papeles na to, ang anumang dokumentong pinermahan nila ay maaaring maging invalido o walang bisa. Dahil may batas tayo guys patungkol dyan, na ang anumang dokumento na pinermahan ng isang taong wala sa sariling katinoan ay pwedeng maging invalid at tawagin itong peke. Lalo na nga si Kuya Bong nung panahon na yon ay minor de edad pa, at sinasabi rin ng mga saksi na si Kuya Bong nung panahong yon ay nakitaan na rin nila nang wala sa sariling katinoan o may kakulangan na rin pagdating sa pag-iisip ng tama. Kaya pag lumabas na ang mga dokumentong hawak ng mga bumili ng properties na naiwan nila Mrs. and Mr. Iskandar para dito kay Kuya Bong ay napermahan nang sila ay kasalukuyang masasabing wala na sa sariling katinoan, malaki ang posibilidad na ang mga ari-ariang ito ay mabalik sa tunay na may-ari, at wala nga pong iba yon kundi si Kuya Bong. Sana nga ay may mga taong tumulong dito kay Laka Business. Sana nga ay may mga taong magmalasakit na mahabol ang ari-arian, na dapat sana ay si Kuya Bong ang nakikinabang. Biruin nyo guys kung gaano kasakit ang nangyaring ito kay Kuya Bong. May mga ari-arian siya na naiwan ang kanyang mga magulang nung ang mga ito ay pumanaw. Pero sa kabila ng mga ari-arian niyang yon, ay nasan nga ba si Kuya Bong? Ano nga ba ang kinabuhay ni Kuya Bong? Nangangalkal ng mga basura para may makain lang, para mabuhay lang o maisurvive lang niya ang pang-araw-araw niyang pangangailangan, ang araw-araw niyang buhay. At sa kabila ng may dalawa siyang malaking bahay, ay ang lansangan ang kanyang naging tahanan. Gaano ito kasakit? Lalo na nga sa mga nagmamahal kay Kuya Bong. Ang sakit isipin, di ba guys? Tama si Ka-Business na sa pangyayaring ito ay malinaw na napagsamantalahan ang malaking kahinaan nitong si Kuya Bong. Buti na nga lang may isang Ka-Business na may malaking puso at iniisip ngayon ang kapakanan ng kanyang anak-anakang si Kuya Bong. Kaya pasalamat tayong lahat na nagmamahal kay Kuya Bong, dahil nakikita natin na itong si Ka-Business ay handang itaya ang sarili niyang seguridad para lamang maiayos ang buhay nitong si Kuya Bong at maibalik sa kanya ang mga ari-arian na nararapat ay sa kanya. Kaya sana sa makakapanood ng video ito na may kaalaman patungkol dito, sana po
makipag-ugnayan kayo kay na Mrs. Ka-Business, kay na Mr. Ka-Business, para matulungan natin ang ating minamahal na si Kuya Bong. Kung tutuusin, medyo mahaba-habang proseso ang pagdadaanan ng paghahabol na ito nila Ka-Business para mapapunta kay Kuya Bong. Ang nararapat ay sa kanya. Pero alam naman natin na hindi natutulog ang Diyos. Alam natin na kaya unti-unting natutuklasan ni Ka-Business ang mga ganitong bagay, ang mga ganitong impormasyon ay lugod na rin ito ng Diyos. Maaaring si Ka-Business ang isa sa pangunahing ginagamit ng Diyos upang ang ginawang pagsasamantala sa kanya ni Kuya Bong ay si Ka-Business ang tumulong upang ito'y maiwasto. Alam kong ang Diyos mismo ang may plano ng lahat ng ito. Kaya alam ko na hindi pababayaan ng ating Panginoon ang pamilya Ka-Business sa ginagawa nilang ito na paghahabol sa mga ari-arian na dapat ay sa kanilang anak-anakan na si Kuya Bong. Ngayon guys, siguro hinihingi ko din po ang panalangin ng lahat para sa kaligtasan mismo ng pamilya Ka-Business sa ginagawa nilang ito. Dahil alam naman natin na wala silang ibang hangad kundi ang kabutihan lamang nitong si Kuya Bong at para mabigyan din ng hustisya ang ginawang pagsasamantala sa kahinaan ni Kuya Bong at ng mismong mag-asawang Iskandor. Dahil malinaw lang na napagsamantalahan nila ang kahinaan ng mag-anak na ito. At inuulit ko, sana sa mga makapanood ng bidyong ito na may alam patungkol sa usaping ito, sana po ay hindi nyo ipagdamot ang inyong kaalaman. Sana po ay matulungan nyo sila Ka-Business patungkol dyan. Yun lang po at maraming salamat po sa lahat. At yun guys, bago tayo magtapos ay gusto ko lang pong muling i-shout out si Ma'am Nerissa ng New Jersey. At ganoon na rin po ang lahat ng mga sumusuporta sa akin at nanonood ng aking mga video. Hindi ko man po kayo may isa-isang i-shout out. Ay nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Sa inyo pong walang sawang pagsuporta. Maraming salamat po. At God bless po sa ating lahat. Paano po? Hanggang dito na lang muna po yung aking reaction video. At muli po ay maraming thank you po sa patuloy na sumusuporta at nanonood ng aking mga video. At sa mga hindi pa nga po nakaka-subscribe dyan ay baka pwede naman po makipindot na ng subscribe button at makilike and share na rin po ng aking mga video. Muli po ay maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga Ka-Business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bedridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa Ka-Business official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue, may magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga Ka-Business.